Patawarin mo ako, anak, humikbi ito. Patawarin mo ako, Lee. Nanatiling nakatayo si Mateo, hindi gumagalaw, naghihintay. Hindi niya kailangan ang paghingi ng tawad. Ang kailangan niya ay ang katotohanan. At dahan-dahan, sa pagitan ng mga hikbi, lumabas ang katotohanang itinago sa loob ng halos 20 taon. Kambal kayo, simula ni Doña Victoria, ang boses ay basag. Ikaw at si Marco. Magkamukhang magkamukha. Ngunit magkaibang magkaiba. Napatitig si Mateo. Kambal. Ang salitang iyon ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ikaw, pagpapatuloy ng kanyang ina, ikaw ang lakas. Mula pagkabata, nakita ko na sayo ang pagiging leader. Matatag ka. Pero si Marco ay katulad ng iyong ama. Napakuyom ang mga kamao ni Mateo. Ang ama mong mahina. Mahilig siyang magpinta. Mahilig sa tula. Masyadong maramdamin. Masyadong malambot, sabi ni Doña Victoria, ang bawat salita ay puno ng pait. Nang mamatay ang ama ninyo, lalo siyang naging mahina. Palagi siyang umiiyak. Ayaw niyang pumasok sa eskwela. Sabi niya, hindi niya kaya ang pressure ng pagiging isang Devilla. Tumingala si Doña Victoria kay Mateo, ang mga mata ay puno ng desperasyon. Hindi mo naiintindihan, Mateo. Kakamatay lang ng asawa ko. Ang buong kumpanya ay nasa balikat ko. At mayroon akong isang anak na katulad niya, isang anak na natatakot akong maging mahina at masira rin. Natakot ako para sa kanya. Natakot ako para sa pamilya natin. Anong ginawa mo? Tanong ni Mateo, ang boses ay halos pabulong. Natatakot siya sa sagot. Ipinadala ko siya sa isang boarding school sa Switzerland, pag-amin ni Doña Victoria, napapikit ito na parang ayaw ng alalahanin. Sinabi ko sa kanya na iyon ang pinakamabuti. Sinabi ko sa iyo na pinili niyang mamuhay sa ibang bansa at ayaw na niyang bumalik. Isang kasinungalingan. Ako ang pumutol sa komunikasyon ninyo. Sinabi ko sa kanya na galit ka sa kanya dahil sa kanyang kahinaan. Sinabi ko sa iyo na ayaw na niyang marinig ang pangalan mo. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na tumutusok sa dibdib ni Mateo. Kambal. Mayroon siyang kapatid. Isang kakambal. Isang taong dapat ay kasama niya sa paglaki, karamay sa lahat. Ngunit ipinagkait iyon sa kanya. Ang lahat ng kanyang kalungkutan bilang isang bata. Ang lahat ng gabing pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa malaking mansyon. Ang lahat ng iyon ay isang gawa-gawa. Isang resulta ng desisyon ng kanyang ina. Bakit? Tanong ni Mateo, ang galit ay napalitan na ng isang malalim at nakakabinging sakit. Bakit, ma? Dahil gusto kitang protektahan, sigaw ni Doña Victoria. Ayokong mahawa ka sa kahinaan niya. Gusto kong lumaki kang matatag. Gusto kong ikaw ang maging kalasag ng pamilyang ito, hindi ang sugat. Napahakbang paatras si Mateo. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ang pagiging matigas, ang pagiging malupit, ang pagiging walang emosyon, ay hindi pala isang pagpili. Ito ay isang paghulma. Isang produkto ng kasinungalingan ng kanyang ina. Kinuha niya sa kanya ang kanyang kapatid. Kinuha niya sa kanya ang karapatang maging isang buong tao. Tumingin siya sa kanyang ina, hindi na may galit, kundi may awa at pagkasuklam. Hindi mo ako prinotektahan, masinira mo ako. Tumalikod siya. Naglakad siya palabas ng silid-aklatan, ang bawat hakbang ay parang isang milya. Ang mga libro, ang mga mamahaling muebles, ang buong mansyon, lahat ng ito ay parang isang malaking kulungan. Isang kulungan na itinayo sa mga kasinungalingan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang isip niya ay blanko. Ang puso niya ay wasak. Ngunit ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Umakyat siya sa hagdanan. Nilagpasan niya ang sarili niyang kwarto. Naglakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa quarters ng mga katulong. Huminto siya sa harap ng isang pinto. Ang pinto ng kwarto ni Ara. Kumatok siya. Nang bumukas ito at nakita niya ang mukha ni Ara na puno ng pag-aalala at pagtataka, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang pakiusap. Isang pagsuko. Huwag mo akong iwan. Nakatayo si Ara sa may pintuan, nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Ang salitang binitiwan nito ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nila. Huwag mo akong iwan.
Hindi ito isang utos. Hindi ito isang pakiusap na maihalong pagbabanta. Ito ay isang bulong mula sa isang kaluluwang nasugatan. Ang Mateo na nakatayo sa harapan niya ngayon ay hindi ang Hindi ang lalaking nagpahirap sa kanya. Ito ang lalaking nakita niya sa panaginip nito, wasak, nag-iisa, at nangangailangan ng saklolo. Ang mga pader na buong pagmamalaking itinayo nito ay gumuho na. Ang natira na lang ay ang mga abo. Hindi alam ni Ara kung ano ang nag-udyok sa kanya, ngunit ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Humakbang siya pasulong. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo at dahan-dahan niya itong hinila papasok sa kanyang maliit na kwarto. Isinara niya ang pinto. Sa loob ng maliit na espasyo, ang katahimikan ay mabigat. Nakatayo lang si Mateo sa gitna, ang mga balikat ay nakabagsak, ang tingin ay blanko. Para siyang isang gusaling gumuho, naghihintay na lang na tangayin ng hangin ang mga natitirang piraso. Pinaupo niya ito sa gilid ng kanyang kama. Umupo siya sa tabi nito, may kaunting espasyo sa pagitan nila. Hindi siya nagsalita. Ano nga ba ang sasabihin mo sa isang taong ngayon lang nalaman na ang buong buhay niya ay isang kasinungalingan? Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. At pagkatapos, nagsalita si Mateo. Ang boses niya ay basag at halos pabulong. May kakambal ako, Ara. Tumingin si Ara sa kanya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Tumango lang siya, isang paanyaya para magpatuloy ito. At nagpatuloy nga ito. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pag-amin ng kanyang ina. Ang kwento tungkol kay Marco. Ang mga kasinungalingang humulma sa kanyang pagkatao. Habang nagsasalita ito, ang boses nito ay nanginginig. Ang mga salita ay lumalabas na parang mga lason na matagal ng kinikimkim. Hindi siya umiyak. Ngunit nakita ni Ara ang mga luha sa kanyang boses. Nakita niya ang paghihirap sa bawat salitang binitiwan nito. Hindi alam ni Ara kung ano ang tamang sabihin. Ang mga salita ay tila walang silbi sa ganitong sitwasyon. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na alam niya. Dahan-dahan, inilipat niya ang kanyang kamay at ipinatong sa nakakuyom na kamao ni Mateo. Hindi ito nag-react. Kaya mas hinigpitan niya ng bahagya ang hawak. Unti-unti, naramdaman niya ang pagluwag ng mga daliri ni Mateo. Bumukas ang kamao nito. At sa isang kilos na hindi inaasahan ni Ara, ipinagsalikop nito ang kanilang mga daliri. Ang init ng kanyang palad ay gumapang sa kamay ni Ara. Isang simpleng koneksyon, ngunit para itong isang angkla sa gitna ng unos. Wala pa ring nagsasalita. Sa simpleng paghawak ng kamay, tila may isang pag-uusap na naganap. Isang pag-uusap na walang salita. Nandito ako. Salamat. Ibinaba ni Mateo ang kanyang ulo, ipinatong ang kanyang noo sa kanilang magkahawak na kamay. Naramdaman ni Ara ang bigat ng mundo sa kilos na iyon. Ang lahat ng pagod, sakit at pagkabigo ay naroon. At sa sandaling iyon, ang galit na kinimkim ni Ara para sa kanya ay naglaho na parang usok. Ang natira ay isang malalim na pag-unawa. Hindi nito binubura ang mga ginawa ni Mateo sa kanya, ngunit binibigyan ito ng konteksto. Ang halimaw ay isa ring biktima. Gumalaw si Ara. Ginamit niya ang kanyang kabilang kamay para iangat ang mukha ni Mateo. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang sariling refleksyon sa mga mata nitong puno ng kalituhan at sakit. Nakita niya ang isang lalaking wasak. Hindi mo kasalanan, bulong ni Ara. Ang mga salitang iyon ang tila bumasag sa huling pader na nakatayo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Mateo. Isa lang. Ngunit sapat na iyon. Iyon ang luhang 20 taon nitong itinago. Dahan-dahan, lumapit si Mateo. Ang kilos ay mabagal, nag-aalangan na parabang nagpapaalam. Tinitigan niya ang mga labi ni Ara, pagkatapos ay ang mga mata nito, humihingi ng pahintulot na hindi nito alam kung paano sabihin. Tumango si Ara ng bahagya. Isang tahimik na pagsang-ayon. At pagkatapos, hinawakan ni Mateo ang kanyang pisngi, ang kanyang palad ay magaspang ngunit mainit, at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Ang kanilang unang halik ay hindi tulad ng inaakala ni Ara sa mga panaginip niya noong dalaga pa siya. Hindi ito puno ng kislap o paputok. Ito ay malungkot at dahan-dahan at puno ng pangangailangan. Ito ay isang paghahanap ng kanlungan.
Ang lasa nito ay alat ng luhang hindi pumatak at ang pait ng katotohanan ngayon lang nalaman. Naramdaman ni Ara ang panginginig ng mga labi ni Mateo. Naramdaman niya ang desperasyon sa paraan ng paghawak nito sa kanyang mukha. Tumugon siya, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa isang mas malalim na emosyon, isang pagnanais na pag-aanin ang sakit ng isa't isa. Ang kanilang mga labi ay gumalaw ng magkasabay, isang sayaw ng dalawang kaluluwang parehong sugatan. Nang maghiwalay sila, naglapat ang kanilang mga noo. Pareho silang humihinga ng malalim. Sa loob ng maliit na kwartong iyon, tila huminto ang mundo. Ang mansyon, ang mga kasinungalingan, ang mga utos, ang utang, lahat ng iyon ay nasa labas. Sa loob, sila lang dalawa. Isang alyansa. Isang lihim. Isang koneksyon na nabuo sa gitna ng pagkawasak. Manatili ka dito ngayong gabi, bulong ni Mateo, ang boses ay halos hindi marinig. Please. Tumango si Ara. Hindi sila natulog. Magkatabi lang silang umupo sa kama, ang likod ay nakasandal sa pader, ang mga kamay ay magkahawak pa rin. Minsan, may mga luhang tahimik na dumadaloy sa pisngi ni Mateo. At sa bawat pagkakataon, mas hinihigpitan lang ni Ara ang hawak sa kanyang kamay. Nagsimula nang sumikat ang araw nang marinig nila ang mahinang tunog. Isang ringtone. Kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Tiningnan niya ang screen. Isabel. Hindi niya ito sinagot. Ibinaba niya ang tawag at ibinalik ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang atensyon ay muling ibinalik kay Ara. Ang desisyon ay madali. Sa sandaling ito, walang sinuman o anuman ang mas mahalaga pa. Ang pagtanggi sa tawag na iyon ay isang deklarasyon, isang pagpili na ginawa niya para sa sarili niya sa unang pagkakataon. Tila nabasa ni Ara ang iniisip niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang totoong ngiti na nakita ni Mateo mula sa kanya. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag. Sa pagkakataong ito, hindi ang cellphone ni Mateo ang tumunog. Isang mensahe ang dumating sa cellphone ni Ara, na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Ang tunog ng notification ay parang isang bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Tila nagising sa isang panaginip, inabot ni Ara ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang screen, ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho. Kumunot ang kanyang noo. Sino yan? Tanong ni Mateo, napansin ang pagbabago sa ekspresyon nito. Hindi sumagot si Ara. Nakatitig lang siya sa screen, ang mukha ay namumutla. Dahan-dahan, iniabot niya ang cellphone kay Mateo. Kinuha ito ni Mateo. Ang nasa screen ay isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave. Mayroon itong isang kalakip na larawan. Ang larawan ay kuha ilang linggo na ang nakalipas. Nakatayo si Ara sa harap ng isang pamilyar na puok, isang sanglaan sa kanto malapit sa kanilang lugar. Ang kuha ay tila patago mula sa kabilang kalsada. Malinaw na si Ara iyon, may hawak na maliit na bagay sa kanyang kamay, papasok sa pinto ng pawn shop. Sa ilalim ng larawan, may isang maikli ngunit makamandag na tanong. Magkano ka ba talaga? Ang tanong sa text message ay umalingganggaw sa isipan ni Mateo, paulit-ulit. Magkano ka ba talaga? Ibinalik niya ang cellphone kay Ara, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang init at koneksyon na naramdaman nila buong gabi ay biglang nilamon ng isang malamig at madilim na ulap ng pagdududa. Sino ang nagpadala nito? Paano nila nalaman ang tungkol sa kanila? At bakit ngayon? Sino sa tingin mo ang may gawa nito? Tanong ni Mateo, ang boses niya ay muling naging seryoso, ang CEO mode ay bumabalik. Umiling si Ara, ang mga mata ay nanlalaki pa rin sa gulat. Hindi ko alam. Wala akong kaaway. Sa mundong ito, hindi mo kailangang magkaroon ng kaaway para magkaroon ng kaaway, mapait na sabi ni Mateo. Napatingin siya sa pinto, na para bang nakikita niya ang mga anino sa labas. Ang nanay ko si Isabel hindi sila titigil. Ang buong araw ay lumipas na may mabigat na tensyon. Si Mateo ay pumasok sa kanyang opisina sa loob ng bahay, abala sa mga tawag, sinusubukang ayusin ang pinsalang dulot ng rebelasyon kagabi. Hindi lang sa kanyang puso, kundi pati na rin sa kumpanya. Si Ara naman ay bumalik sa kanyang mga gawain, ngunit ang bawat kilos niya ay may kasamang pag-iingat. Ang bawat anino ay tila isang banta. Ang koneksyon nila kagabi ay hindi nawala, ngunit nabalutan ito ng takot.
Ang mga palihim na sulyap nila sa pasilyo ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Kinagabihan, bago maghapunan, tinawag siya ni Ricardo. Sir Mateo, pinapatawag po kayo ni Maam Victoria sa kanyang silid. Kasama po niya si Maam Isabel. Napatiimbagang si Mateo. Ito na. Ang pag-atake. Naglakad siya patungo sa silid ng kanyang ina, ang bawat hakbang ay may kasamang determinasyon. Hindi na siya ang batang sunod-sunuran. Ngayon, lalaban na siya. Pagpasok niya, nakita niya ang dalawang babae na nakaupo sa sala ng silid. Si Isabelle ay may hawak na tasa ng tsaa, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Ang kanyang ina naman ay nakasandal sa sopa, ang mga mata ay namumugto, ang itsura ay isang perpektong biktima. Mateo, mabutit dumating ka, sabi ni Isabel, ang boses ay malambing. Nag-aalala na kami sa iyo. Anong kailangan ninyo? Malamig na tanong ni Mateo, hindi na nag-abalang umupo. Huminga ng malalim si Isabelle na para bang naghahanda itong sabihin ang isang masamang balita. Inilapag nito ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Mateo, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. At ang huling gusto kong gawin ay dagdagan pa iyan. Pero bilang kaibigan mo, bilang isang taong nagmamalasakit sa iyo, may kailangan kang malaman. Tinitigan ni Mateo ang folder. Ayaw niya itong buksan. Tungkol ito kay Elena, sabi ni Doña Victoria, ang boses ay mahina at basag. Ang babaeng iyon. Napilitang lumapit si Mateo. Binuksan niya ang folder. Ang unang pahina ay ang parehong larawan na nakita niya sa cellphone ni Ara. Ang larawan nito sa pawn shop. Sa ilalim may petsa. Ito ay kuha 2 linggo na ang nakalipas. Ang sumunod na pahina ay isang kopya ng isang resibo mula sa pawn shop na iyon. Nakasulat dito ang isang pangalan, Elena Reyes. At ang bagay na isinanla, isang diamond necklace. Ang halaga, 200,000 piso. Naramdaman ni Mateo ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi ko maintindihan, sabi niya, kahit na nagsisimula na siyang makaramdam ng isang pamilyar na kirot ng pagtataksil. Mateo, sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng awa. Sinundan ko siya. Ipinasundan ko siya. Dahil may kutob na akong hindi siya mapagkakatiwalaan. At tama nga ako. Ano nang ibig mong sabihin? Biglang humikbi si Doña Victoria. Napatingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang ina ay napahawak sa kanyang leg. Ang kwintas ko, humagulgol ito. Ang kwintas na bigay pa sa akin ng lola mo ang huling alaala niya sa akin. Nawawala. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Tumingin siya mula sa umiiyak niyang ina, patungo sa resibo sa kanyang kamay, at pabalik sa nag-aalalang mukha ni Isabelle. Isang patibong. Alam niyang isang patibong ito. Ngunit ang mga piraso ay perpektong magkakakonekta. Nakita ng isa sa mga kasambahay na pumasok si Elena sa kwarto mo, Victoria, noong 1 linggo habang wala ka, malumanay na paliwanag ni Isabel. Hindi na namin namalayan. Ngayon lang napansin ni tita na nawawala na ang kwintas nang hahanapin niya sana para sa isang okasyon. Kasinungalingan, mariing sabi ni Mateo, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang sakit ng pagtatraidor ng kanyang ina ay sariwa pa. Paano kung nagkamali siya ng pinagkatiwalaan? Paano kung ang kahinaan na nakita niya kay Ara ay isang pagkukunwari lang? Ang demonyo ng pagdududa, na matagal nang natutulog sa kanyang isipan, ay nagsimulang gumising. Mateo, ayokong maniwala noong una, sabi ni Isabel, umakto na para siyang kakampi. Pero nandyan ang ebidensya. Ang larawan. Ang resibo. Ang nawawalang kwintas. Mateo, ginagamit ka lang niya. Binitawan ni Mateo ang folder. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid, ang isip ay naguguluhan. Ang puso niya ay nakikipagdigma sa kanyang utak. Magtiwala ka sa kanya, sabi ng puso niya. Tingnan mo ang ebidensya, sigaw ng utak niya. Naglakad siya sa pasilyo, hindi alam kung saan pupunta. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Ara. Nag-aayos ito ng mga bulaklak sa isang florera, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Nilapitan niya ito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ara, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, isang pader na muling itinayo. Tumingin ito sa kanya, at nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha, nawala ang ngiti nito.
Mateo, anong problema? Hindi siya sumagot. Inilabas niya ang kopya ng resibo mula sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ito sa kanya. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Ara. Pagkatapos ay pagkilala. At sa huli, pag-unawa. Ipaliwanag mo to, Ara. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Mateo bago pa man niya ito mapigilan. Ang mga salitang iyon ay hindi lang isang tanong. Ang mga ito ay isang akusasyon. Tumingin si Ara mula sa resibo patungo sa kanyang mga mata. At ang nakita niya roon ay ang bagay na kinatatakutan niya. Pagdududa. Ang sakit na naramdaman niya sa mga salita ni Mateo ay mas matindi pa kaysa sa anumang panlalait na natanggap niya sa mansyong ito. Dahil ang mga salitang ito ay nanggaling sa lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking pinayagan niyang makita ang kanyang kahinaan. Ang lalaking pinayagan niyang halikan. Matapos ang lahat ng nangyari kagabi, matapos nilang maging kanlungan ng isa't isa, ito pa rin ang tingin niya sa kanya. Isang magnanakaw. Isang babaeng may presyo. Ang kirot sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng isang malamig na galit. Ang pride na matagal niyang kinimkim ay bumalik ng buo. Kung ito ang tingin niya sa kanya, hindi niya ibababa ang sarili niya para magpaliwanag. Hindi siya magmamakaawa. Tinaasan niya ito ng tingin, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang lambot. Ang mga ito ay matigas na parang bato. Dahan-dahan, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang mga luha. Hindi niya ipapakita ang kanyang kahinaan. Hindi na muli. Kung iyan ang tingin mo sa akin, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang lalaking inakala niyang naiintindihan niya. Pagkatapos, tumalikod siya. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay isang paghihiwalay. Bawat hakbang ay palayo sa maliit na pag-asang nabuo sa kanyang puso. Naglakad siya palabas ng pasilyo, pababa sa hagdanan, at palabas ng malaking pinto ng mansyon na hindi na lumingon pa. Nakatayo lang si Mateo sa pasilyo, pinapanood ang likod ni Ara habang papalayo ito. Ang bawat hakbang nito ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang pagsara ng malaking pinto sa ibaba ay umalingaw sa buong mansyon, at para kay Mateo, iyon ang tunog ng pagsasara ng huling pinto ng pag-asa. Nanalo ang pagdududa. Ngunit walang pakiramdam ng tagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at nakakabinging kawalan. Bumalik siya sa silid ng kanyang ina. Nakita niya si Doña Victoria at si Isabel na may mga ngiti ng tagumpay sa kanilang mga labi, kahit pilit pa nila itong itago sa ilalim ng maskara ng pag-aalala. Mabutit na tauhan ka, anak, sabi ni Doña Victoria, tumatayo para yakapin siya. Umiwas si Mateo. Ang yakap ng kanyang ina ay parang lason. Umalis na siya. Mas mabuti, sabi ni Isabel. She was never right for you, Mateo. We were just protecting you. Protecting you. Ang mga salitang iyon. Ang parehong mga salita na ginamit ng kanyang ina para bigyang katwiran ang pagtatago sa kanyang kapatid. Isang bagay sa loob ni Mateo ang hindi mapakali. Ang reaksyon ni Ara, ang sakit sa mga mata nito, ang pagtangging magpaliwanag, ang nasaktang pride, hindi iyon reaksyon ng isang taong may kasalanan. Iyon ay reaksyon ng isang taong nasaktan dahil sa kawalan ng tiwala. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Ang imahe ni Ara na tumatalikod ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga salita nito, kung iyan ang tingin mo sa akin. Bumangon siya. Hindi niya kayang manatili lang sa kama at tanggapin ang nangyari. Ang puso niya ay sumisigaw na may mali. At sa pagkakataong ito, pinili niyang pakinggan ang kanyang puso. Pumunta siya sa security room ng mansyon. Ang mga gwardiya ay nagulat sa kanyang pagdating sa 10 oras ng gabi. I-rewind ninyo ang lahat ng footage mula noong 1 linggo, utos niya. Gusto kong makita ang lahat ng kilos ni Elena Reyes. Sa loob ng 2 oras, nakatutok lang si Mateo sa mga monitor. Pinanood niya ang bawat kilos ni Ara. Ang paglilinis, ang pag-aayos ng hardin, ang paglilingkod sa hapagkainan. Nakita niya ang pagod nito, ang kalungkutan at ang determinasyon. Pagkatapos, nakita niya ang eksena. Pumasok si Ara sa silid ng kanyang ina. Tumagal lang ito ng 3 minuto.
Lumabas itong walang ibang dala kundi ang feather duster na gamit nito. Ngunit may isang detalye na nakuha ang kanyang atensyon. Sa parehong araw na iyon, isang oras pagkatapos umalis ni Ara, pumasok naman si Isabel sa silid ni Doña Victoria. Nagtagal ito ng halos 15 minuto. Isang piraso ng puzzle. Maliit, ngunit sapat na. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Hindi siya nagpaalam kaninuman. Nagpunta siya sa isang maliit at tahimik na sulok ng mansyon, kung saan madalas magkape ang mga kasambahay bago magsimula ang kanilang araw. Nakita niya roon si Manang LV, ang pinakamatagal na kasambahay sa pamilya, isang babaeng matapat sa kanyang yumaong ama. Manang LV, bati niya, isang bagay na bihira niyang gawin. Nagulat ang matanda. Sir Mateo, may kailangan po kayo? May itatanong lang po ako at gusto ko ng tapat na sagot, sabi ni Mateo. Nakita niyo po ba si Isabelle malapit sa kwarto ni Mama noong isang linggo? Nag-alangan si Manang LV na patingin sa paligid. Huwag po kayong mag-alala, Manang. Sa akin lang po ito, tiniyak ni Mateo, ang boses ay mas malumanay. Tumango ang matanda. Opo, sir. Nakita ko po si Maam Isabel na lumabas mula sa kwarto ni Maam Victoria. Ang sabi niya po, may kinuha lang siyang magazine. Pero ang ipinagtaka ko po, wala naman po siyang dalang magazine paglabas. Ang pangalawang piraso ng puzzle. Ang huling destinasyon niya ay ang pinakaayaw niyang puntahan. Ang sanglaan. Pagpasok niya sa maliit na pawn shop, agad siyang nakakuha ng atensyon. Ang kanyang mamahaling suit at seryosong mukha ay hindi nababagay sa lugar. Magandang umaga po, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tanong ng lalaki sa likod ng rehas. Naglabas si Mateo ng isang larawan ni Ara mula sa kanyang cellphone. May isang babaeng ganito na pumunta rito 2 linggo na ang nakalipas. Alena Reyes ang pangalan niya. Tiningnan ng lalaki ang larawan at tumango. Ah! Siya nga! Naalala ko siya. Nagsanla siya ng isang diamond necklace, tama ba? Tanong ni Mateo, ang puso niya ay kumakabog. Umiling ang lalaki. Hindi po, sir. Isang singsing po ang isinanla niya. Luma na nga po, pero mukhang mahalaga sa kanya. Sabi niya, pamana pa raw ng nanay niya. Kailangan lang daw niya ng pambayad sa utang. Isang singsing. Hindi isang kwintas. Parang isang kidlat na tumama kay Mateo ang lahat. Ang larawan. Ang peking resibo. Ang testimonya ni Manang LV. Ang nawawalang kwintas na malamang ay hindi naman talaga nawawala. Isang perpektong patibong. At siya, ang matalinong sihi, ay nahulog dito ng walang kahirap-hirap. Dahil pinairal niya ang pagdududa na itinanim sa kanya ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Napasuntok siya sa manibela ng kanyang kotse. Galit. Galit sa kanyang ina. Galit kay Isabel. Ngunit higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Paano niya nagawa iyon kay Ara? Paano niya nagawang pagdudahan ang babaeng nag-iisang nagpakita sa kanya ng tunay na malasakit? Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Habang nagmamaneho siya pabalik, ang isip niya ay lumilipad, nag-iisip kung saan hahanapin si Ara. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin. Ngunit sa pagkakataong ito, sinagot niya. Hello? Mateo? Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar ngunit banyaga. Isang boses na narinig na niya noon, ngunit sa isang malayong alaala, na halos parang isang panaginip. Isang boses na kapareho ng sa kanya, ngunit may ibang himig, mas malumanay, mas nag-aalangan. Natigilan si Mateo. Itinigil niya ang kotse sa gilid ng kalsada. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto rin. Sino to? Tanong niya, kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan sa kabilang linya na para bang nag-ipon ng lakas ng loob ang tumatawag. Mateo, kapatid mo to. Isang buntong hininga. Si Marco. Ang hapunan sa De Villa Mansion ay isang formal at tahimik na kaganapan. Ngunit sa gabing ito, ang katahimikan ay hindi dahil sa kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nasa kabisera ng mesa si Doña Victoria, ang tindig ay muling naging maharlika,
na para bang ang lahat ay bumalik na sa dati. Sa kanyang kanan ay si Isabelle, ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Sa kanyang kaliwa ay si Mateo. Ngunit ang Mateo na nakaupo roon ay iba na. Wala na ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Ang naroon ay isang malamig at matalas na determinasyon. Isang katahimikan ng isang general na handa nang pumasok sa digmaan. Nag-usap sila ni Marco sa telepono ng mahigit 1 oras. Ang bawat salita ay isang pagbubukas ng mga lumang sugat at isang dahan-dahang paghilom. Nalaman niya na si Marco ay matagal nang bumalik sa Pilipinas, namumuhay ng simple bilang isang pintor, at sinubukang makipag-ugnayan sa kanya noon, ngunit palaging hinarang ng kanilang ina. Si Cheska ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na subukan ulit. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nasa lugar na. Mateo, anak, sabi ni Doña Victoria, binabasag ang katahimikan. Napag-isipan na namin ni Isabelle. Sa susunod na buwan, maaari na nating i-anunsyo ang engagement ninyo. Ngumiti si Isabel. Isn't it exciting, Mateo? Our families have been waiting for this for so long. Hindi sumagot si Mateo. Kinuha niya ang kanyang baso ng tubig at uminom ng dahan-dahan. Pagkatapos, inilapag niya ito. Bago natin pag-usapan iyan, simula niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. May isa pa tayong bisita ngayong gabi. Nagkatinginan si Doña Victoria at Isabel. Sino? Tanong ng kanyang ina. Ngumiti si Mateo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang miyembro ng pamilya. Sakto namang bumukas ang pinto ng dining hall. Pumasok si Ricardo at sa likuran nito ay isang lalaki. Ang lalaki ay kasing tangkad ni Mateo. Ang buhok ay pareho. Ang mukha ay isang perpektong salamin ng mukha ni Mateo. Ang pagkakaiba lang ay ang kanyang mga mata. Kung ang mga mata ni Mateo ay parang matalim na yelo, ang mga mata ng bagong dating ay malalim at malumanay, tulad ng isang pintor. Natigilan si Isabelle, ang bibig ay bahagyang bumukas. Ngunit ang reaksyon ni Doña Victoria ay mas matindi. Napatayo ito, ang kamay ay napahawak sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kulay ay muling nawala sa kanyang mukha. Marco, bulong niya, ang pangalan ay parang isang sumpa. Hello, ma, bati ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may bakas ng sakit. Anong ginagawa mo dito? Nanginginig na tanong ni Doña Victoria. Inimbitahan ko siya, sagot ni Mateo, tumatayo na rin. Siya na ang may kontrol sa silid. Dahil may mga bagay tayong kailangang linawin. Bilang isang pamilya, ikinonekta ni Mateo ang kanyang laptop sa malaking screen sa dingding. Ang unang lumabas ay isang video. Ang key footage ni Isabel na lumalabas mula sa kwarto ni Doña Victoria, walang dalang magazine. Namutla si Isabel. Ano yan? Anong ibig sabihin yan? Hindi siya pinansin ni Mateo. Ang sumunod na lumabas ay isang audio recording. Ang boses ng may-ari ng pawn shop. Hindi po, sir. Isang singsing po ang isinanla niya. Luma na nga po, pero mukhang mahalaga sa kanya. Isabelle, sabi ni Mateo, ang boses ay parang bakal. Nasaan ang resibong ginawa mo? Ang resibo para sa isang diamond necklace na hindi naman talaga naisanla? Napatayo si Isabelle, nanginginig. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mateo, sinisiraan niya ako. Sinisiraan, tanong ni Marco, nagsasalita sa unang pagkakataon mula nang pumasok. Tulad ng paninira mo kay Cheska noon. Ang sabi mo sa akin, may iba na siya. Ang sabi mo, nakita mo siyang may kasamang ibang lalaki. Kaya ako lumayo. Pero ang totoo, tinakot mo siya. Sinabi mo sa kanya na sisirain mo ang pamilya niya kapag hindi niya ako nilayuan. Tama ba? Nanlaki ang mga mata ni Isabelle. Tumingin siya kay Marco na parabang nakakita ng multo. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inaasahan na magkakausap ang magkapatid. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Hindi totoo yan, sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang huling pako sa kanyang kabaong ay dumating mula kay Mateo. Lumapit si Mateo sa isang aparador sa gilid ng silid. Binuksan niya ang isang maliit na drawer na laging nakalock. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang dokumento, may isang kahon ng alahas. Binuksan niya ito.
At doon, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, ay ang nawawalang kwintas na diamante. Ang kwintas na ito, sabi ni Mateo, itinaas ito para makita ng lahat, ay hindi kailanman nawala. Dahil ako ang kumuha nito mula sa vault ni Mama 1 linggo na ang nakalipas para ipa-insure. Isang bagay na alam din yung dalawa. Tumingin siya kay Isabel. Tapos ka na. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ina. Doon, ang galit ni Mateo ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. At ikaw, Ma, sabi niya, ang boses ay basag. Bakit? Bakit hanggang sa huli, handa kang manira ng buhay ng ibang tao para lang makuha ang gusto mo? Napaupo si Doña Victoria. Ang lahat ng lakas ay nawala sa kanyang katawan. Tumingin siya sa dalawa niyang anak na nakatayo sa harapan niya, magkatabi, isang nagkakaisang puwersa laban sa kanya. Ginawa ko lang iyon para sa pamilya, para sa'yo, Mateo. Hindi, Ma, putol ni Mateo. Ginawa mo iyon para sa sarili mo. Para sa takot mo. Para sa pride mo. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon ay matagal nang nabuo sa kanyang puso. Ngayon na lang niya ito bibigkisan ng mga salita. Nagtagumpay ka, managtagumpay kang gawin akong isang taong matigas at walang puso. Isang perpektong sihi. Isang makinang gumagawa ng pera. Ngunit may isang problema. Tumingin siya sa malayo na para bang nakikita ang mukha ni Ara. Dumating si Ara. At tinuruan niya akong maging tao ulit. Naglakad si Mateo patungo sa kanyang upuan. Kinuha niya ang kanyang susi ng opisina. Kinuha niya ang kanyang platinum credit card ng kumpanya. Kinuha niya ang lahat ng simbolo ng kanyang kapangyarihan. Inilapag niya ang mga ito ng dahan-dahan sa mesa, sa harapan mismo ni Doña Victoria. Ang tunog ng paglapag ng mga ito sa kahoy ay tila isang pinal na hatol. Ito na ang gusto niyo, sabi niya, ang tingin ay diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ang kumpanya. Ang yaman. Ang pangalan. Sa inyo na ang lahat ng iyan. Huminga siya ng malalim, ang bigat na pasan niya sa loob ng maraming taon ay tila biglang gumaan. Pero ang puso ko, hindi na pag-aari ng mansyon na to. Tumalikod siya. Lumapit siya kay Marco at tinapik ito sa balikat. Halika na, kapatid. Magkasabay silang naglakad palabas ng dining hall, iniwan si Isabel na natutulala sa takot at si Doña Victoria na nakaupo, napapaligiran ng lahat ng kanyang yaman, ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay ganap na nag-iisa. Nang marinig ni Doña Victoria ang pagsara ng pinto, isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang hikbi na puno ng pagkatalo. Tumingin siya sa mga kayamanang nasa harapan niya, at pagkatapos ay sa bakanting upuan ng kanyang 2 anak. Doon, sa gitna ng kanyang palasyo, gumuho ang reyna. Samantala, sa labas, huminto si Mateo sa harap ng kanyang kotse. Hinarap niya si Marco. May kailangan akong puntahan, sabi ni Mateo. Ngumiti si Marco. Alam ko. Hanapin mo na siya. Sumakay si Mateo sa kanyang kotse. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay parang bago, parang malaya. At pagkatapos, pinaandar niya ang makina at umalis, ang tanging direksyon sa kanyang isipan ay ang lugar kung saan niya huling naramdaman na siya ay buo. Kailangan niyang hanapin si Ara. Ang ulan ay malakas, parang ibinubuhos mula sa isang dambuhalang timba sa langit. Ang bawat patak na tumatama sa windshield ng kotse ni Mateo ay parang isang paalala ng mga luhang hindi niya naiyak. Hindi niya alam kung saan eksaktong nakatira si Ara. Ang tanging alam niya ay ang pangalan ng barangay nito, isang lugar na siksikan at puno ng buhay, na napakalayo sa tahimik at malawak na mundo ng Forbes Park. Nagtanong-tanong siya sa mga taong nakasalubong niya, ipinapakita ang larawan ni Ara sa kanyang cellphone. Ang kanyang mamahaling kotse at damit ay agaw pansin sa makipot na kalye. Ang mga tao ay tumitingin sa kanya ng may pagtataka. Ngunit sa wakas, isang matandang nagtitinda ng sigarilyo ang nakakilala. Ah, si Ara. Yung palaging may raket. Doon lang yan sa may eskinita, yung bahay na may mga halaman sa bintana. Ipinark niya ang kotse sa isang tabi at naglakad sa ilalim ng malakas na ulan. Wala siyang payong. Sa loob ng ilang segundo, basang-basa na siya. Ang kanyang mamahaling suit ay nadumihan ng putik. Ngunit wala siyang pakialam. At doon, nakita niya ito. Isang maliit na apartment na may mga paso ng gumamela sa bintana.
Ang ilaw sa loob ay nakabukas. Huminto siya sa tapat ng pinto. Nag-alangan siya. Ano ang sasabihin niya? Paano niya sisimulan? Paano ka hihingi ng tawad sa isang taong winasak mo ang tiwala? Huminga siya ng malalim at kumatok. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Ara, suot ang isang simpleng t-shirt at shorts. Ang gulat sa kanyang mukha ay hindi maitatago nang makita niya si Mateo, basang sisiw, mukhang pagod, at nakatayo sa gitna ng ulan. Mateo, bulong niya. Ara, sabi ni Mateo, ang boses ay nanginginig dahil sa lamig at kaba. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi agad sumagot si Ara. Tinitigan niya lang ito. Pagkatapos, tumango ito at binuksan ng mas malaki ang pinto. Pumasok si Mateo sa loob. Ang apartment ay maliit ngunit malinis. May amoy ng kape at lutong bahay. Ito ay isang tahanan. Isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Mateo sa kanyang mansyon. Umalis na ako sa mansyon, sabi ni Mateo, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Napakunot ang noo ni Ara. Ano? Umalis na ako. Ibinigay ko na sa kanila ang lahat. Ang posisyon sa kumpanya, ang pera lahat. Bakit? Dahil nalaman ko ang totoo, sabi ni Mateo. Alam ko na ang tungkol sa kwintas. Sa singsing ng nanay mo. Alam ko na ang lahat ng kasinungalingan nila. Lumapit siya kay Ara, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ara, patawarin mo ako. Naging duwag ako. Naging tanga ako. Ang demonyo ng pagdududa na itinanim sa akin ng nanay ko, hinayaan kong talunin ako noon. Pinagsisisihan ko iyon. Bawat segundo. Tumingin si Ara sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib. Wala na akong maibibigay sa'yo, Ara, pagpapatuloy ni Mateo, ang boses ay basag. Wala na akong mansyon. Wala na akong sports car. Wala na akong malaking pangalan. Ang tanging mayroon ako, ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ako. Ang puso ko. Sa wakas, tumingala si Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko kailangan ang yaman mo, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ikaw lang ang kailangan ko. At sa mga salitang iyon, gumuho ang huling pader sa pagitan nila. Yumakap si Mateo, at sa pagkakataong ito, si Ara ang yumakap pabalik, mahigpit, na para bang ayaw na niyang bumitaw. Sa gitna ng isang maliit na sala, sa isang maulang gabi, ang dalawang nasirang kaluluwa ay sa wakas ay naging buo. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang gumising kay Mateo. Idinilat niya ang kanyang mga mata sa isang silid na maliwanag dahil sa sikat ng araw. Hindi ito ang kanyang malawak at malamig na kwarto sa mansyon. Ito ang kanilang kwarto, sa isang maliit ngunit komportableng apartment na inuupahan nila sa Maynila. Tumayo siya at naglakad papunta sa kusina. Nakita niya si Ara, nakatalikod, naghahanda ng almusal habang humuhuni ng isang pamilyar na kanta. Nilapitan niya ito mula sa likod at niyakap. Napasigaw ng bahagya si Ara sa gulat, pagkatapos ay tumawa. Good morning, bulong ni Mateo sa kanyang tainga. Good morning, Sleeping Beauty, biro ni Ara, humarap ito para bigyan siya ng isang mabilis na halik. Kain na tayo. Baka malate ka pa sa trabaho mo. Nagtrabaho si Mateo bilang isang financial consultant sa isang maliit na kumpanya. Hindi na siya sihi, ngunit masaya siya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang trabaho ay may kahulugan, hindi lang tungkol sa pagpapalago ng pera. Si Ara naman ay nagtayo ng isang maliit na online business, nagbebenta ng mga lutong bahay na pagkain na siya mismo ang nagluluto. Habang kumakain sila, may kumatok sa pinto. Ako na, sabi ni Ara. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang dalawang pamilyar na mukha. Si Marco at si Cheska, magkahawak kamay, may dalang isang basket ng prutas. Surprise, masayang bati ni Cheska. Ang apartment ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Si Mateo at Marco, na ngayon ay halos hindi na mapaghiwalay, ay nag-aasaran habang naglalaro ng video games. Si Ara at Cheska naman ay nag-uusap sa kusina. Ang 4 na taong pinagtagpo ng isang maling akala ay naging isang pamilya. Kinahapunan, habang nag-aayos sila ng mga pinagkainan, may kumatok na naman sa pinto. Nagkatinginan sila. Wala na silang inaasahang ibang bisita. Nag-aalangang binuksan ni Ara ang pinto.
Nakatayo sa labas ang isang babae. Si Doña Victoria. Ngunit iba ang itsura nito ngayon. Wala na ang mamahaling alahas at ang mapagmataas na tindig. Ang kanyang buhok ay may mga puti na. Ang kanyang damit ay simple. Ang kanyang mga mata ay wala ng lamig, ang naroon ay isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. May dala itong isang bayong na puno ng mga sariwang gulay. Natigilan ang lahat sa loob ng apartment. Ang tawanan ay napalitan ng katahimikan. Tumingin si Doña Victoria kay Mateo, pagkatapos ay kay Marco. At sa huli, ang kanyang tingin ay napunta kay Ara. Huminga ito ng malalim. Nagluto ako ng paborito ninyong sinigang, sabi niya, ang boses ay mahina at nag-aalangan. Tumingin ito kay Ara, at sa mga mata nito, may isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara dati, pagpapakumbaba. Pwede ba akong pumasok, anak? Ngumiti si Ara. Isang ngiting puno ng pag-unawa at pagpapatawad. Dahan-dahan, binuksan niya ng mas malaki ang pinto, isang paan niya ay hindi lang para pumasok sa kanilang tahanan, kundi para bumalik sa kanilang buhay. Isang bagong simula para sa kanilang lahat. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Mateo at Ara. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagtatagpo na puno ng galit, hanggang sa mga huling sandali na puno ng pagpapatawad at pag-asa. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat kilig, at bawat luhang pumatak kasama ng ating mga bida. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa isang mayamang lalaki at isang mahirap na babae. Nais kong isulat ang isang kwento tungkol sa katotohanan na lahat tayo, mayaman man o mahirap, ay may kanya-kanyang sugat na dala-dala mula sa nakaraan. At minsan, ang pag-ibig na hinahanap natin ay hindi lang tungkol sa pagmamahal sa perpektong katangian ng isang tao, kundi sa kakayahang yakapin ang kanilang mga sugat at sabay na maghilom. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ay isang mahirap ngunit napakahalagang hakbang tungo sa tunay na kaligayahan. Ang kwento ni Mateo, Ara, at maging ni Doña Victoria ay isang paalala na hindi pa huli ang lahat para magbago, para humingi ng tawad, at para magsimulang muli. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. At ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Sino ang karakter na pinakatumago sa inyong puso? At ano ang aral na babaunin ninyo mula sa kwentong ito? Hihintayin ko po ang inyong mga komento. Muli, mula sa puso ng inyong manunulat, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento. Ang tunog ng batong kumikiskis sa makintab na pintura ay parang musika sa pandinig ni Ara. Isang masakit, magaspang, at hindi maibabalik na tunog. Para itong isang galos na matagal na niyang gustong kamutin, at ngayon, sa wakas, ay nagawa na niya. Sa bawat guhit na iniiwan ng hawak niyang bato sa kumikinang na itim na pinto ng kotse, isang hikbi ang naririnig niya sa kanyang isipan. Ang hikbi ni Cheska. Kanina lang, yakap-yakap niya ang kanyang matalik na kaibigan. Nakasubsob ang mukha nito sa kanyang balikat, basa sa luha ang kanyang damit, at halos hindi na makahinga sa tindi ng sakit. Ang mga pira-pirasong salita na namumutawi sa bibig nito ay parang mga punyal na tumutusok din sa puso ni Ara. Bakit, Ara? Bakit ganun? Tanong ni Cheska sa pagitan ng mga hikbi. Isang araw, sobrang sweet niya. Sinasabi niyang ako na ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Tapos bigla na lang wala na. Hindi na nagre-reply sa text, hindi sinasagot ang tawag. Parang bula na naglaho. Hinaplos ni Ara ang likod ng kaibigan. Sino ba kasi talaga yan, Cheska? Anong pangalan? Umiling si Cheska, lalong humigpit ang yakap. Isang De Villa, Ara. Galing sa pamilya ng mga De Villa. Sabi niya, ayaw niya munang ipaalam sa pamilya niya ang tungkol sa atin. Naniwala naman ako. Isang De Villa. Ang pangalang iyon ay parang isang sumpa. Simbolo ng yaman, kapangyarihan, at para sa mga tulad nila, simbolo ng mga taong kayang-kaya kang tapak-tapakan at itapon na lang na parang basura. Ginamit lang niya ako, Ara. Pinaglaruan, sabi ni Cheska, at sa tono ng boses nito, alam ni Ara na durog ang puso ng kanyang kaibigan. At sa sandaling iyon, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa dibdib ni Ara. Isang galit na hindi para sa sarili niya,
kundi para sa kaibigang nasasaktan. Ang galit na iyon ang nagdala sa kanya dito ngayon. Nalaman niya mula sa isang kaibigan kung saan madalas iparada ng mayabang na De Villa na iyon ang kotse nito kapag may business meeting sa lugar. Isang liblib na parking lot malayo sa mata ng mga tao. Perpekto. Tinitigan niyang muli ang kotse. Itim na itim, parang gabi na walang bituin. Makintab, mamahalin at nagyayabang. Ang bawat pulgada nito ay sumisigaw ng kayamanan, isang kayamanan ang nagbigay sa may-ari nito ng karapatang manakit ng damdamin ng iba. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ang hawak sa bato, at gumuhit ng isa pang mahabang linya. Mas malalim. Mas may diin. Para sa bawat luhang pumatak sa mata ni Cheska, isang galos ang katapat. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng kanyang emosyon. Ang galit ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, nagbibigay sa kanya ng isang klaseng tapang na hindi niya alam na taglay niya. Nasa kalagitnaan siya ng pagguhit ng letrang T-E para sa ikmanloloko ng isang boses ang pumunit sa katahimikan. Anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang boses ay malamig. Walang emosyon. Parang yelo na biglang ibinuho sa nag-aapoy niyang galit. Natigilan si Ara. Ang bato ay biglang bumigat sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang una niyang nakita ay ang sapatos. Balat. Makintab. Mamahalin. Umakyat ang kanyang tingin sa itim na slacks na may perpektong pagkakatupi, sa isang puting-puting long-sleeved shirt na nakarolyo hanggang siko, at sa isang mamahaling relos na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. At nang marating ng kanyang mga mata ang mukha ng lalaki, para siyang napako sa kinatatayuan. Matangkad dito, may matipunong pangangatawan na bakat sa suot nitong damit. Ang kanyang buhok ay makapal at bahagyang magulo, na para bang kanina lang ay hinahawi ito ng kanyang mga daliri dahil sa stress. Pero ang mga mata nito doon siya natigilan. Ang mga mata nito ay kasing itim ng kotseng sinisira niya. Ngunit hindi lang iyon. Malamig ang mga ito, walang kabuhay-buhay at matalim. Tila kaya nitong butasin ang kanyang kaluluwa at basahin ang lahat ng kasalanang ginawa niya. Walang emosyon sa mukha nito. Walang gulat. Walang galit. Tanging isang blankong ekspresyon na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Nabitiwan ni Ara ang bato. Gumawa ito ng maliit na kalansing nang bumagsak sa semento. Ang lalaki ay naglakad palapit, ang bawat hakbang ay mabigat at may otoridad. Huminto ito sa tapat mismo ng pinto ng kotse na may mga galos, tinitigan ito sandali bago muling ibinalik ang tingin kay Ara. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nawala ang tapang na naramdaman niya kanina. Ang natira na lang ay ang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Aano ay nagsimulang magsalita si Ara, pero walang boses na lumabas. Hindi pinansin ng lalaki ang kanyang pag-aalinlangan. Kinuha nito ang cellphone mula sa bulsa. Isang pindot lang at may tinawagan ito. Ricardo, sabi ng lalaki sa malamig na boses. Ipadala mo ang manager ng service center dito. Ngayon din may kailangan akong ipa-assess. Ibinaba nito ang tawag at muling tumingin kay Ara. Ang pananahimik sa pagitan nila ay nakakabingi. Tanging ang tunog ng mga sasakyan sa di kalayuan ang maririnig. Pakiramdam ni Ara ay tumatagal ng 1 oras ang bawat segundo. Wala pang 15 minuto, isang-isa pang sasakyan ang huminto sa likuran nila. Isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng uniforme, ang nagmamadaling lumapit. Yumuko ito ng bahagya sa lalaking nasa harapan ni Ara. Sir Mateo, sabi ng bagong dating humihingal. Pinatawag niyo raw po ako. Tumingin ang lalaking nagangalang Mateo sa gasgas sa kotse, saka itinuro si Ara gamit ang kanyang baba. Tingnan mo ang ginawa niya. Bigyan mo ako ng eksaktong presyo kung magkano ang aabutin para maibalik yan sa dati. Nanlaki ang mga mata ng manager nang makita ang pinsala. Maingat niyang sinuri ang bawat galos, hinaplos ang pintura, at umiling-iling. Tumingin siya kay Ara na para bang nakakita siya ng isang kriminal. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap siyang muli kay Mateo. Sir, malalim po ang mga gasgas. Hindi po ito kaya ng simpleng buffing lang. Kailangan pong i-repaint ang buong pinto, at dahil special po ang kulay ng sasakyan ninyo, kailangan pong i-blend sa katabing panels. Ang estimate po, sir, abutin po ng hindi bababa sa 300,000 piso.
300,000 piso. Naramdaman ni Ara na parang nawala ng hangin ang kanyang mga baga. Ang mga tuhod niya ay biglang nanghina. 300,000? Para sa ilang pirasong galos? Kahit pagsama-samahin pa niya ang lahat ng kinikita niya sa pagraraket sa loob ng 2 taon, hindi niya mabubuo ang ganoong halaga. Tumingin siya kay Mateo, umaasang makakita ng kahit katiting na awa. Pero wala. Blanko pa rin ang mukha nito. Narinig mo, tanong ni Mateo sa kanya, ang boses ay kasing lamig pa rin ang dati. 300,000. Napalunok si Ara. Hindi ko kayang bayaran yan. Isang bahagyang ngisi ang sumilay sa gilid ng labi ni Mateo. Hindi ito isang ngiti ng katuwaan, kundi isang ngiti ng tagumpay. Alam ko. Huminga ito ng malalim na parabang naiinip na. May 2 kang pagpipilian. Una ay demanda kita. Ipapakulong kita para sa paninira ng ari-arian. O pangalawa, huminto ito, tinitigan siya mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang kanyang halaga. Hindi mo kayang bayaran, tanong nito ulit, mas mabagal ngayon. Kung ganoon, pagtrabahuhan mo. Sa loob ng isipan ni Mateo, ang katahimikan ay isang anyo ng kapangyarihan. Ito ang sandata niya sa mga boardroom, ang panangga niya laban sa mga emosyong pilit na kumakatok sa kanyang pinto. Pero ang katahimikan sa loob ng kanyang sasakyan ngayon ay iba. Mabigat ito, puno ng galit na hindi masambit at ng isang tapang na hindi niya inaasahan. Kanina, matapos niyang sabihin sa babae ang kanyang kondisyon, inakala niyang magmamakaawa ito. Luluhod. Iiyak. Iyon ang karaniwang reaksyon ng mga taong nakakagawa ng kasalanan sa kanya. Pero hindi. Tinitigan lang siya nito ng mga matang nag-aapoy, isang tingin na nagsasabing, wala kang makukuhang pagsisisi mula sa akin. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas lalo siyang nainis. Sumakay ka, utos niya, tinuturo ang isa pa niyang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang nasirang sports car ay ipinakuha na niya kay Ricardo. Walang imik na sumunod ang babae. Pumasok ito sa passenger seat at isinara ang pinto ng may kaunting diin. Sa buong biyahe, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Panay ang tingin ni Mateo sa daan, pero ang isang bahagi ng kanyang isipan ay nasa babaeng katabi niya. Napapansin niya ang bawat kilos nito sa gilid ng kanyang mga mata. Ang mahigpit na pagkuyom ng mga kamao nito sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang pag-igting ng panga nito. Ang mabilis ngunit kontroladong paghinga. Hindi ito takot. Galit ito. At ang katotohanan iyon ay nakakairita at, sa isang banda, ay nakakakuha ng kanyang interes. Sanay si Mateo sa mga taong yumuyuko sa kanya. Sa mga empleyadong nanginginig kapag tinatawag niya. Sa mga business partners na tumatawa sa mga biro niyang hindi naman nakakatawa. Pero ang babaeng ito, para siyang isang ligaw na damo na tumubo sa gitna ng kanyang perpektong hardin. Isang abala. Isang problema na kailangan niyang ayusin. Nang sa wakas ay pumasok sila sa dambuhalang gate ng De Villa Mansion, napansin niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito. Nakita niya ang isang segundong pagkamangha sa paraan ng pagtingin nito sa malawak na hardin at sa malapalasyong bahay. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito, pinalitan ng isang maskara ng pagwawalang bahala. Ipinark niya ang kotse sa harap ng malaking pinto. Bago pa man makababa ang valet, bumaba na siya at pinagbuksan ito ng pinto. Hindi bilang pagiging maginoo, kundi bilang isang paalala kung sino ang may kontrol. Baba, maikli niyang sabi. Sumunod ito, tumatayo sa tabi ng kotse habang pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay. Para siyang isang dayo sa sarili niyang planeta. Halika, utos ulit ni Mateo at nagsimula siyang maglakad papasok. Ang mga kasambahay na nakasalubong nila ay sabay-sabay na yumuko. Good evening, Sir Mateo. Hindi niya sila pinansin. Dumiretso siya sa kanyang silid-aklatan, isang lugar na sumisigaw ng kapangyarihan at lumang yaman. Madilim na kahoy, matataas na estante ng libro, at amoy ng leather at mamahaling pabango. Umupo siya sa kanyang malaking silya sa likod ng kanyang mesa at itinuro ang silyang nasa harapan niya. Umupo ka. Muli, sumunod ito ng walang salita. Ang katahimikan nito ay nagsisimula ng kumurot sa kanyang pasensya. Mas gugustuhin pa niyang sumisigaw ito o nagwawala. Pinindot niya ang intercom. Ricardo, dalhin mo rito ang template ng employment contract.
At isang pluma. Ilang saglit lang, pumasok ang kanyang katiwala, dala ang isang folder at isang mamahaling fountain pen. Iniwan nito ang mga iyon sa mesa at tahimik na umalis. Itinulak ni Mateo ang folder papunta sa babae. Basahin mo. Nakita niya kung paano gumalaw ang mga mata nito habang binabasa ang kontrata. Isang simpleng kasunduan na nagsasabing siya, si Elena Reyes, iyon pala ang pangalan niya, ay magtatrabaho bilang kanyang personal na katulong ng walang sahod. Ang lahat ng kanyang serbisyo ay ibabawas sa kanyang utang na 300,000 piso. Maninirahan siya sa mansyon. Susundin ang lahat ng kanyang utos. 24 paghahati 7 siyang on-call. Pumirma ka, sabi ni Mateo, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang bagyo. Isang digmaan sa pagitan ng pride at pangangailangan. Nakita niya ang panginginig ng kamay nito nang abutin nito ang pluma. Humigpit ang kapit nito sa pluma na tila gusto nitong durugin iyon. Pero sa huli, yumuko ito at nilagdaan ang papel. Ang pirma nito ay madiin at maihalong galit. Naramdaman ni Mateo ang isang alon ng tagumpay. Nanalo siya. Napasunod niya ang ligaw na damo. Ngunit sa ilalim ng tagumpay na iyon, may isang bagay na hindi niya maintindihan. Nanalo siya, pero hindi niya nakuha ang pagsuko na gusto niya. Ang diwa nito ay buo pa rin. Tumayo siya. Tapos na tayo dito. Tumayo ka. Dinala niya ito palabas ng silid-aklatan, pababa sa hagdanan, at patungo sa isang pinto sa gilid ng mansyon. Pagbukas niya nito, bumungad sa kanila ang isang garahe na mas malinis pa kaysa sa karamihang bahay. Nakahilera roon ang 3 pang sasakyan, lahat ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang garahe ang kanyang santuwaryo. Bawat pulgada nito ay perpekto. Dito ka magsisimula, sabi ni Mateo. Lumakad siya patungo sa isang kabinet at kumuha ng isang bagay. Isang maliit, puting toothbrush. Inihagis niya ito sa paanan ni Ara. Tumingala si Ara sa kanya, ang mga mata ay nanlilisik sa pagkalito at galit. Sinira mo ang ari-arian ko. Dinumihan mo ang perpektong bagay. Kaya bilang kabayaran, sabi ni Mateo, at tinigilan niya ang bawat salita para mas tumatak sa isipan nito. Linisin mo ang bawat sulok ng garahe ko. Gamit ang toothbrush. Nakita niya itong napatiimbagang. Nakita niya ang pagtaas-baba ng dibdib nito sa pigil na galit. Inasahan niyang sisigaw ito. Inasahan niyang isusumpa siya nito. Ngunit muli, ginulat siya nito. Tinitigan siya nito ng ilang segundo, isang tingin na puno ng paghamon. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumuhod, pinulot ang toothbrush, at walang imik na nagsimulang kuskusin ang sahig. Ang bawat kilos nito ay matigas, puno ng pinipigilang puwersa. Nakatayo lang si Mateo roon, pinapanood ito, at nararamdaman ang isang kakaibang inis. Ang tahimik na pagsunod nito ay mas matinding insulto kaysa sa anumang sigaw. Nasa kalagitnaan siya ng panonood nang marinig niya ang ugong ng isang pamilyar na makina. Isang itim na sedan ang dahan-dahang pumasok sa driveway at huminto malapit sa garahe. Napabuntong hininga si Mateo. Alam na niya kung sino iyon. Ang perpektong timing ng kanyang ina. Bumukas ang pinto ng kotse at isang babaeng may tindig ng isang reyna ang lumabas. Si Doña Victoria de Villa. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang damit ay sumisigaw ng karangyaan, at ang kanyang mukha ay walang mababakas na anumang ngiti. Naglakad ito palapit sa garahe, ang mga takong nito ay tumutunog sa semento. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa babaeng nakaluhod sa sahig, kinukuskos ang semento gamit ang isang toothbrush. Tinaasa ni Doña Victoria ng kilay si Mateo, ang kanyang tingin ay puno ng pagtatanong at pagkadiri. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin kay Ara, sinusuri ito mula ulo hanggang paa na para bang isa itong insekto. Mateo, sabi ng kanyang ina, ang boses ay matigas at may bahid ng pagkasuklam. Sino ang basurang ito? Basura. Ang salitang iyon ay tumama kay Ara na parang isang sampal. Mas masakit pa kaysa sa panlalait ng nakaluhod niyang mga tuhod sa matigas na semento. Mas matalim pa kaysa sa tingin ni Mateo kanina. Dahan-dahan siyang tumingala mula sa kanyang pagkakayuko. Nakita niya ang babaeng nagsalita, isang reyna na tumitingin sa isang pulubi. Ang postura nito ay perpekto, ang damit ay mamahalin, at ang ekspresyon ay puno ng pagkamuhi.
Ito siguro ang ina ni Mateo. Ang reyna ng yelo sa kanyang palasyo. Naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang mga pisngi. Pagkapahiya. Ngunit sa ilalim nito, may isa pang damdamin na nagsimulang umusbong. Pagtitiimbagang. Hindi siya basura. Narinig niyang sagot ni Mateo, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkairita. May utang siya sa akin. Dito siya magtatrabaho para mabayaran iyon. Tinaasan ng kilay ni Doña Victoria ang kanyang anak. Sa dami ng pwede mong parusahan, Mateo, bakit kailangan mo pang dalhin ang dumi sa loob ng pamamahay natin? Hindi ba't may mga abogado tayo para sa mga ganitong bagay? Hindi sumagot si Mateo. Tumingin lang ito kay Ara, at sa isang saglit, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito, isang pahiwatig ng kasiyahan sa sitwasyong kinalalagyan niya. Tumalikod si Doña Victoria, ang kilos ay marahan ngunit puno ng pagwawalang bahala, na para bang tapos na ang usapan. Gawin mo ang gusto mo. Basta siguraduhin mong hindi ko makikita ang pagmumukha niyan sa loob ng bahay. Umalis ito, nag-iwan ng isang malamig na hangin sa kanyang pagdaan. Naiwan si Ara kasama si Mateo, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Narinig mo ang sinabi niya, sabi ni Mateo. Manatili ka dito. Tapusin mo ang garahe. Tumalikod na rin ito at pumasok sa loob ng mansyon, iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng mga malupit na ilaw ng garahe, hawak ang isang maliit na toothbrush at ang bigat ng isang dambuhalang kahihiyan. Kinuskus niya ang sahig. Bawat kuskus ay may kasamang galit. Kinuskus niya ang alaala ng mukha ni Cheska na umiiyak. Kinuskus niya ang paghamak sa mga mata ni Doña Victoria. Kinuskus niya ang malamig na boses ni Mateo. Kinuskus niya hanggang sa mangawit ang kanyang braso at mamanhid ang kanyang mga daliri. Ilang oras ang lumipas bago siya tinawag ng isang kasambahay na medyo may edad na. Ineng, halika na. Sabi ni Sir, doon ka na raw sa kwarto mo. Dinala siya nito sa isang maliit na silid sa likod ng kusina. Maliit lang ito, may isang kama, isang maliit na aparador, at isang bintana na nakatanaw sa pader. Ngunit para kay Ara, ito ay isang santuwaryo. Isang lugar kung saan pwede siyang huminga. Ang mga sumunod na araw ay isang paulit-ulit na pagsubok sa kanyang pagkatao. Ang mga utos ni Mateo ay maliliit ngunit nakakababa ng puri. Ipalilinis sa kanya ang mga sapatos nito. Ipaayos ang mga libro sa library ayon sa kulay. Ipatatanggal ang mga tuyong dahon sa hardin gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ang mga kasambahay ay umiiwas sa kanya. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan. Nakikita niya ang kanilang mga tingin na puno ng pagtataka at awa. Ngunit wala ni isa ang nangahas na kausapin siya. At si Doña Victoria? Para siyang isang multo. Hindi niya ito nakikita, ngunit ramdam niya ang presensya nito sa bawat sulok ng mansyon. Ramdam niya ang mga matang nakamasid. Isang hapon, habang nag-aalis siya ng alikabok sa sala, hindi niya sinasadyang masagi ang isang maliit na florera sa isang side table. Nahulog ito sa sahig at nabasag, ang tunog ay parang isang putok ng baril sa tahimik na bahay. Natigilan si Ara. Napatitig siya sa mga pira-pirasong basag sa sahig na gawa sa marmol. Bago pa man siya makakilos, isang anino ang tumabon sa kanya. Si Doña Victoria. Nakatayo ito roon, ang mga mata ay nanlilisik. Tanga, sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit puno ng kamandag. Hindi mo ba alam kung magkano ang halaga niyan? Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya, nauutal na sabi ni Ara. Hindi ito pinansin ni Doña Victoria. Tumingin ito sa sahig at pagkatapos ay sa kanya. Lumuhod ka. Nag-alinlangan si Ara. Ang sabi ko, lumuhod ka, ulit ni Doña Victoria, mas may diin ngayon. At pulutin mo ang bawat piraso. Gamit ang mga kamay mo. Napalunok si Ara. Ngunit sa ilalim ng tingin ng reyna, wala siyang nagawa kundi sumunod. Lumuhod siya at sinimulang pulutin ang mga bubog. Ang ilan ay matutulis. Naramdaman niya ang kirot ng magasgasan ang kanyang daliri. Isang patak ng dugo ang pumatak sa puting marmol. Pinanood lang siya ni Doña Victoria, ang mukha ay walang ekspresyon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ara. Ang sakit ng kanyang daliri ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pride. Umiikot sa isip niya ang mga salita, ang mga tingin, ang pakiramdam ng pagiging maliit.
Napagdesisyonan niyang kumuha ng tubig sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Habang papalapit siya sa malaking hagdanan, narinig niya ang mga boses mula sa silid-aklatan. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang. Dahil sa kuryosidad, huminto siya at sumilip. Naroon si Mateo at si Doña Victoria, magkaharap. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Hanggang kailan mo siya balak ilagay dito, Mateo? Tanong ni Doña Victoria. Ang boses ay formal at malamig. Nagiging kahiya-hiya na ang pamilya. Ako ang bahala sa kanya, ma, sagot ni Mateo, ang likod ay nakaharap sa pinto. Narinig ni Ara ang isang mapaklang tawa mula kay Doña Victoria. Ikaw ang bahala? Mateo, tingnan mo ang sarili mo. Masyado kang nagiging malambot. Hindi ganyan ang pinalaki ko sa iyo. Natahimik sandali. At nang muling magsalita si Doña Victoria, ang boses nito ay may kakaibang tindi. Kailan ka ba titigas? Nagiging katulad ka ng ama mong mahina. Ang mga salitang iyon ay parang isang latigo. Nakita ni Ara ang pag-igting ng mga balikat ni Mateo. Ang paraan ng pagkuyom ng kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, alam niyang nasaktan ito. Dahan-dahang umatras si Ara mula sa pinto, ang puso niya ay kumakabog. Hindi na niya kailangan ng tubig. Ang narinig niya ay sapat na para patayin ang anumang uhaw. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ang isip ay puno ng mga tanong. Isang mahinang ama? Isang anak na pilit pinatitigas? Sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa mansyong ito, ang nakita niya kay Mateo ay hindi isang halimaw, kundi isang taong may sarili ring mga sugat. Kinagabihan, habang nililinis niya ang pasilyo sa itaas, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang sigaw. Isang sigaw na puno ng sakit at takot. Nanggagaling ito sa loob ng kwarto ni Mateo. Napatigil si Ara, ang hawak na basahan ay nabitawan. Lumapit siya sa pinto, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. May isa pang sigaw, mas malakas ngayon. Itay. Ang sigaw na iyon ay hindi sigaw ng isang makapangyarihang si. Iyon ay sigaw ng isang batang nawawala. Nag-aalangan si Ara. Dapat ba siyang kumatok? Dapat ba siyang tumakbo at magkunwaring walang narinig? Ang isang bahagi niya ay nagsasabing wala kang pakialam dyan. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nakarinig ng pag-uusap nila kanina, ay hindi mapakali. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at dahan-dahang ipinihit ang seradura. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, gumagawa ng isang maliit na ingay na parang isang hiningang pinipigilan. Sumilit si Ara sa loob. Ang kwarto ni Mateo ay malawak at halos walang laman. Ang mga kasangkapan ay moderno at minimalista. Itim, puti at kulay abo. Parang isang larawan mula sa isang mamahaling magazin. Ngunit ang kaayusan ng silid ay sinisira ng isang eksena sa gitna nito. Sa ibabaw ng malaking kama, si Mateo ay hindi mapakali. Ang kumot ay gusot-gusot sa kanyang paanan. Ang kanyang katawan, na nakasuot lamang ng puting t-shirt at pajama pants, ay basang-basa sa pawis. Ang kanyang mukha ay nakakunot sa sakit, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa bedsheet. Huwag-huwag po, bulong nito sa pagitan ng mabilis na paghinga. Itay ni. Nakatayo lang si Ara sa may pintuan, nakakaramdam ng isang bagay na hindi niya dapat maramdaman para sa lalaking ito, awa. Ang makapangyarihang sihi na nagpahirap sa kanya, ang lalaking may matalim na tingin at malamig na boses, ay wala sa kanyang higaan. Ang naroon ay isang batang lalaki na naliligaw sa dilim, tinatawag ang amang hindi nababalik. Ang bawat salita nito ay puno ng takot. Ang bawat paggalaw ay puno ng paghihirap. Nag-away sa isipan ni Ara ang dalawang damdamin. Ang isang bahagi niya ay nagsasabing, pabayaan mo siya. Deserve niya yan. Ito ang bahaging nasaktan at napahiya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nakarinig sa mga salita ni Doña Victoria kanina, nagiging katulad ka ng ama mong mahina, ay hindi mapakali. Pinatayuan siya ng balahibo. Ano man ang nangyari sa ama nito, malinaw na iyon ang ugat ng bangungot na ito. At walang sinuman, kahit pa ang isang aroganting bilyonaryo, ang karapat-dapat danasin ang ganitong klaseng pagdurusa gabi-gabi. Huminga siya ng malalim, isinara ang pinto sa likuran niya, at gumawa ng isang desisyon. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa silid.
Ang kanyang mga paa ay tila walang bigat sa malambot na carpet. Pumasok siya sa banyong nakakabit sa kwarto, isang banyong mas malaki pa sa sarili niyang silid, at kumuha ng isang maliit na bimpo. Binasa niya ito ng malamig na tubig at piniga. Bumalik siya sa tabi ng kama. Mas malapitan ngayon, mas kitang-kita niya ang bawat butil ng pawis sa noo at liig ni Mateo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, humihinga ng mabilis. Nag-aalangan, itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang saglit, nag-isip siyang tumalikod na lang. Sino ba siya para pakialaman ito? Ngunit muli niyang narinig ang sigaw nito sa kanyang isipan. Itay! Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang ipinatong ang basang bimpo sa noo ni Mateo. Sa pagdampi ng lamig sa kanyang balat, tila bahagyang natigilan si Mateo. Bumagal ang kanyang paghinga. Nakahinga ng maluwag si Ara. Aalisin na sana niya ang kanyang kamay ng bigla, sa isang mabilis na kilos, hinawakan ito ni Mateo. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, desperado, na para bang isa siyang salbabida sa gitna ng isang maalong dagat. Nagulat si Ara. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit lalo lang humigpit ang hawak nito. Hindi ito gising, nasa gitna pa rin ito ng kanyang panaginip. Wala siyang nagawa. Ang pag-upo sa gilid ng kama ang tanging pagpipilian niya. Ang kanyang kamay ay nasa ilalim pa rin ng pagkakahawak ni Mateo. Doon, sa katahimikan ng gabi, pinanood niya ito. Pinanood niya kung paano unti-unting nawala ang kunot sa noo nito. Kung paano bumagal at naging regular ang kanyang paghinga. Kung paano dahan-dahang lumuwag ang pagkakatikom ng kanyang mga kamao. Ang demonyong nagpapahirap dito sa kanyang panaginip ay tila umatras muna, nagpapahinga. Habang nakaupo roon, pinagmasdan ni Ara ang mukha nito sa malapitan. Ngayon lang niya napansin ang mga detalye. Ang kapal ng kanyang mga kilay, ang haba ng kanyang mga pilik mata, ang perpektong korte ng kanyang mga labi. Kung hindi lang ito isang aroganteng halimaw kapag gising, masasabi niyang gwapo ito. Ngunit higit sa pisikal na anyo, ang nakita niya ay isang bagay na mas malalim. Sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatago sa bintana, nakita niya ang mga bakas ng kalungkutan sa mukha nito, kahit sa pagtulog. Isang kalungkutan na hindi kayang itago ng anumang yaman o kapangyarihan. Ang lalaking ito, na tila mayroon na ng lahat, ay mayroon ding sariling mga multo. Lumipas ang mga minuto na naging isang oras. Hindi gumalaw si Ara. May isang bahagi sa kanya na natatakot na kapag gumalaw siya, babalik ang bangungot nito. Ang kamay nito ay nakahawak pa rin sa kanya, ngunit ang pagkakahawak ay hindi na desperado. Ito ay tila isang simpleng koneksyon na lang, isang katiyakan na may kasama ito sa dilim. Hindi niya namalayan ang sarili niyang pag-idlip. Ang ulo niya ay bahagyang tumungo, ang pagod ng buong araw ay unti-unti nang bumabalot sa kanya. Isang bahagyang paggalaw ang gumising sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang nakadilat na rin si Mateo. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Sa unang segundo, ang mga mata nito ay puno ng pagkalito, malabo pa mula sa pagtulog. Pagkatapos, unti-unti itong luminaw. Nakita ni Ara ang pagbabago. Ang pagkalito ay naging pagtataka, pagkatapos ay pagkabigla, at sa huli, naging pamilyar na itong lamig. Ang pader na nakita niyang gumuho kanina ay mabilis na itinatayong muli, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Mabilis nitong binitiwan ang kamay niya na parabang napaso. Umupo ito ng tuwid sa kama, lumayo sa kanya na parang may nakakahawa siyang sakit. Hinila nito ang kumot hanggang sa kanyang dibdib, isang kilos ng pagtatanggol. Tiningnan ni Mateo ang paligid. Ang kanyang mga mata ay napadako sa bimpo na nahulog sa sahig, basa pa rin. Tumingin ito sa sarili niyang damit na medyo mamasa-masa pa sa pawis. At sa huli, ang tingin nito ay bumalik kay Ara, at sa pagkakataong ito, ang lamig ay napalitan na ng apoy. Isang apoy ng galit at kahihiyan. Napatayo si Ara, ang katawan ay biglang nanigas. Alam na niya kung anong susunod. Ang kaunting pag-asa na baka sakaling maging iba ang reaksyon nito ay naglaho na parang bula. Anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Mateo ay hindi pa sigaw. Mas malala pa. Ito ay mahina, kontrolado at puno ng yelo. Bawat salita ay parang isang patalim. Hindi nakasagot si Ara. Ano nga ba ang sasabihin niya? Na narinig niya siyang sumisigaw na parang isang batang takot. Na inalagaan niya ito.
Ang pag-amin sa mga iyon ay parang paglalagay lang ng asin sa sariwang sugat nito. Ang pananahimik niya ay lalo lang nagpaalab sa galit ni Mateo. Nakita ni Ara ang pag-igting ng panga nito. Hindi mo ba ako narinig, sabi ulit nito, mas may diin ngayon. Sino ang nagsabi sa iyong pumasok ka sa kwarto ko? Tinitigan lang siya ni Ara. Itinaas niya ang kanyang baba, isang tahimik na pagsuway. Hindi niya hahayaang makita nito ang sakit at pagkadismaya na nararamdaman niya. Kung gusto nitong itayo muli ang kanyang mga pader, hahayaan niya. Pero hindi siya yuyuko. Ang pagmamatigas niya ay ang huling gatong na kailangan ni Mateo. Lumabas ka, sigaw nito sa wakas, ang kontrol ay tuluyan ng nawala. Ang boses nito ay umalinggaw sa malawak na silid. Get out of SI room. Now! Hindi na kailangan pang ulitin. Walang imik na tumalikod si Ara. Ang bawat hakbang niya palayo ay mabigat. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, naramdaman niya ang mga mata ni Mateo na nakatitig sa kanyang likuran, nanunuot, puno ng galit na hindi niya lubos maintindihan. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, hindi ito ibinagsak. Isang maliit na click lang ang narinig. Nang makabalik siya sa malamig at madilim na pasilyo, doon lang siya napasandal sa pader. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa semento. Hindi ito luha ng awa para kay Mateo. Ito ay luha para sa sarili niya. Para sa katangahan niyang umasa na sa ilalim ng pagiging halimaw nito, may isang taong naghihintay na iligtas. Kinabukasan, ang unang pumasok sa isip ni Mateo ay hindi ang mga numero sa stock market o ang mga pulong na naka-schedule sa kanyang kalendaryo. Ang pumasok sa isip niya ay ang mukha ni Ara. Napabalikwas siya ng bangon, ang puso niya ibiglang kumabog ng mabilis. Ang alaala ng nakaraang gabi ay bumalik sa kanya na parang isang malamig na sampal. Hindi ang bangungot, kundi ang paggising niya na naroon ito. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Nakikita ang isang bahagi niya na kahit kailan ay hindi niya ipinakita kaninuman. Isang alon ng kahihiyan ang bumalot sa kanya, mainit at nakakapasong. Damn it, bulong niya sa sarili, ginugulo ang kanyang buhok sa inis. Naglakad siya papunta sa salamin at tinitigan ang sariling refleksyon. Ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang isifi ng De Villa Group. Ang nakita niya ay isang lalaking nahuli sa akto ng kahinaan. At ang tanging saksi ay ang babaeng pinakaayaw niyang makakita noon. Ang galit na naramdaman niya kagabi ay naroon pa rin, ngunit ngayong umaga, may kasama na itong pagkalito. Bakit siya pumasok sa kwarto niya? Bakit siya nanatili? At ang pinaka-nakakainis na tanong sa lahat, bakit tila gumaan ang kanyang pagtulog nang hawakan niya ang kamay nito? Pilit niyang iwinaksi ang mga tanong. Kailangan niyang ibalik ang kontrol. Kailangan niyang ipaalala sa babaeng iyon at sa sarili niya kung sino ang nagmamando. Bumaba siya para mag-agahan, ang bawat hakbang ay may bigat. Inaasahan niyang makikita si Ara at inihanda niya ang kanyang sarili. Ang kanyang maskara ay nakalagay na muli sa lugar, malamig, walang emosyon, hindi kayang abutin. At naroon nga ito sa dining hall, naglalagay ng mga kubyerto sa mesa. Nang maramdaman nito ang kanyang pagdating, tumigil ito at tumingin sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Nakita niya ang pagsuway sa mga mata nito, isang tahimik na paghamon. Walang bakas ng takot. Umupo siya sa kanyang pwesto. Nasaan ang kape ko? Tanong niya, ang boses ay mas matigas kaysa sa nararapat. Ihahanda ko po, sir, sagot ni Ara, ang boses ay kalmado. Siguraduhin mong mainit. Hindi maligamam tulad kahapon, dagdag pa niya, isang utos na walang basehan, isang simpleng pagpapakita ng kapangyarihan. Hindi ito sumagot. Tumango lang ito at naglakad patungo sa kusina. Ang tahimik na pagsunod nito ay mas nakakainis pa kaysa sa anumang pakikipagtalo. Ilang sandali pa, pumasok si Doña Victoria, dala ang karaniwan nitong aura ng yelo at otoridad. Umupo ito sa tapat niya at agad na naramdaman ang tensyon sa hangin. Mateo, sabi nito, hindi na nag-abalang bumati. Inimbitahan ko ang mga Gonzales para sa hapunan mamayang gabi. Darating si Isabel. Umayos ka. Napatiimbagang si Mateo. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang kanyang ina, palaging may isang galaw na nakahanda. Si Isabel Gonzales.
Ang anak ng matagal ng business partner ng kanilang pamilya. Ang babaeng perpekto sa papel, maganda, matalino, mula sa tamang pamilya. Ang babaeng matagal nang ipinipilit ng kanyang ina para sa kanya. Marami akong trabaho, katwiran niya. Huwag mo akong bigyan ng dahilan, Mateo, putol ni Doña Victoria. This is important for the family. It's been arranged. Sakto namang pagbalik ni Ara dala ang kanyang kape. Inilapag nito ang tasa sa kanyang harapan, ang mga kamay ay hindi nanginginig. Napansin ni Mateo na bahagyang tumigil si Ara nang marinig ang pangalang Isabelle, ngunit mabilis din itong umalis. O baka imahinasyon lang niya iyon? Bakit niya ba pinapansin? Gabi. Ang hapagkainan ay puno ng mga bulaklak at kumikinang ng mga kagamitang pilak. Si Isabel Gonzales ay nakaupo sa tabi ni Mateo, suot ang isang eleganteng pulang bestida na bumagay sa kanyang maputing balat. Siya ay maganda, walang duda. At matalas. Ang kanyang mga mata ay matalino at mapanuri. We just got back from Vienna, Tita Victoria, masayang kwento ni Isabel. The opera was absolutely divine. You should come with us next time, Mateo. Maikling sagot ni Mateo habang hinihiwa ang kanyang steak. Ang usapan ay umikot sa mga bagay na hindi maintindihan ni Ara, mga art auction sa Europe, mga corporate merger, mga pangalan ng mga politikong kilala nila. Isang mundo na napakalayo sa kanya. At alam ni Mateo na sinasadya iyon. Ang kanyang ina at si Isabelle ay isang perpektong team sa pagpapakita kung sino ang kabilang at kung sino ang hindi. Habang naglilingkod si Ara, hindi maiwasan ni Mateo na sundan ito ng tingin. Ang bawat kilos nito ay maingat at propesyonal, ngunit nakikita niya ang pag-igting sa mga balikat nito. Pinipilit niyang ituon ang atensyon kay Isabelle, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Ara. Naiinis siya sa sarili niya. Bakit siya apektado? Sa isang pagkakataon, habang nilalagyan ni Ara ng alak ang baso ni Mateo, bahagyang nanginig ang kamay nito. Isang patak ng pulang alak ang tumulo sa puting-puting mantel. Ay, bulong ni Ara, ang mukha ay namula. Clumsy, mahinang sabi ni Doña Victoria, sapat lang para marinig ng lahat sa mesa. Agad na kumuha ng tissue si Ara at sinubukang punasan ito, ngunit lalo lang kumalat ang mansa. Nakita ni Mateo ang pagkadismaya sa mukha ni Isabelle, at ang tingin ng tagumpay sa mukha ng kanyang ina. Nang matapos ang hapunan at habang nagkakape na sila sa sala, nagpaalam si Isabelle na gagamit ng banyo. Ngunit hindi ito dumiretso doon. Nakita ni Mateo na sinundan nito si Ara, na nagliligpit ng mga plato papunta sa kusina. Sa isang sulok na hindi gaanong kita mula sa sala, narinig ni Mateo ang boses ni Isabelle. Ito ay matamis, ngunit may talim. Ingat ka sa susunod, ha? Mamahalin ang mantel na iyan. Pasensya na po ulit, maam, sagot ni Ara. Humakbang palapit si Isabel. Alam mo, mukha kang pamilyar. Pero siguro nagkakamali lang ako. Sa mundo namin, hindi kami nakakakita ng mga tulad mo. Kaya isang payo lang ni. Narinig ni Mateo ang paghinto nito, na tila hinahayaan ang mga salitang lumubog. Alam mo kung saan ka lulugar, hindi ba? Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Maya-maya, bumalik na si Isabel sa sala, ang ngiti ay kasing tamis pa rin ang dati. Ngunit ang tensyon na iniwan nito ay nanatili. Nang makaalis na ang mga bisita, naramdaman ni Mateo ang isang galit na hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Nakita niya si Ara sa pasilyo, nagpupunas ng isang antigong salamin. Ang pagod at sakit ay baka sa mukha nito, kahit pilit nitong itinatago. Lumapit siya. Kailangan niyang itulak ito palayo. Kailangan niyang burahin ang alaala ng nakaraang gabi. Umiwas ka sa mga bisita ko, sabi niya, ang boses ay malamig at walang awa. Nahihiya ako para sa'yo kanina. Huwag mong kalimutan, katulong ka lang dito. Walang iba. Nakita niya itong nasaktan. Isang mabilis na kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata nito bago ito napalitan ng pamilyar na pader ng pagsuway. Tumingin ito sa kanya, hindi nagsasalita, ngunit ang mga mata nito ay sumisigaw. At sa gitna ng kanilang tahimik na digmaan, sa dulo ng mahabang driveway, isang anino ang gumalaw malapit sa gate. Napatingin si Mateo. Isang babae. Mukhang balisa. Pamilyar ang mukha nito. Ito ang kaibigan ni Ara. Si Cheska. Nakatayo ito roon,
ang mukha ay puno ng pag-aalala at desperasyon, nakatingin sa dambuhalang mansyon na para bang hinahanap ang isang bagay na nawawala. Ang mga salita ni Mateo ay parang mga dagang tumusok sa puso ni Ara. Ngunit bago pa man niya maramdaman ang buong kirot, isang pamilyar na anino sa gate ang pumukao sa kanyang atensyon. Si Cheska. Nawala ang lahat, ang sakit, ang galit, ang kahihiyan. Ang tanging natira ay ang pag-aalala. Anong ginagawa niya dito? Sa lungga ng mga halimaw. Cheska, sigaw ni Ara, hindi na pinapansin si Mateo o ang mga patakaran ng mansyon. Tumakbo siya. Narinig niya ang sigaw ng gwardiya, "Ma'am, bawal po," ngunit hindi siya nagpatinag. Binilisan niya ang takbo sa mahabang driveway, ang puso niya ay kumakabog hindi dahil sa takot kundi dahil sa pangamba para sa kaibigan. Nang marating niya ang gate, hinawakan niya ang mga balikat ni Cheska. "Cheska, anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Delikado dito." Umiling-iling si Cheska, ang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong takot at determinasyon. "Nandito siya, Ara. Sigurado ako. Yung cellphone na binigay niya sa akin, may tracking app pala. At ang signal dito nanggagaling sa loob ng mansyon na to." Natigilan si Ara. Ang galit na pilit niyang ibinabaon ay muling umakyat, mas matindi ngayon. Ang kapal ng mukha ng lalaking iyon. Matapos saktan ang kaibigan niya, dinala pa ito dito. Para saan? Para lalong ipamukha ang pagkakaiba nila? Hayop siya, nanggigigil na sabi ni Ara. Sakto namang narinig nila ang mabibigat na yabag sa kanilang likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Ara para malaman kung sino ang mga iyon. Ang presensya pa lang nila ay sapat na para palamigin ang hangin. "Ano na namang eksena to, Reyes?" Ang boses ni Mateo ay puno ng pagbabanta. "Hindi ka pa ba nakakagawa ng sapat na kahihiyan para sa gabing ito?" Nakatayo sa tabi nito si Doña Victoria, ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkadiri, na para bang may tinitingnan siyang mga ipis na nagkalat sa kanyang malinis na sahig. Humarap si Ara, handang makipag-away. Ngunit naunahan siya ni Cheska. Tumingin si Cheska kay Mateo, mula ulo hanggang paa. Ang balisang ekspresyon sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng pagkalito. Kumunot ang noo nito. Umiling ito ng dahan-dahan. Hindi bulong ni Cheska. Hindi siya. Napakunot din ang noo ni Ara. Anong hindi siya? "Cheska, di ba sabi mo isang Devilla?" "Isang Devilla," sagot ni Cheska. Ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Mateo na ngayon ay nagtataka na rin. Pero hindi siya. Ang buong sitwasyon ay naging kakatwa. Napatingin si Ara mula sa naguguluhang si Cheska, patungo sa nag-aapoy sa galit na si Mateo. "Cheska, linawin mo. Kung hindi siya, sino?" tanong ni Ara, ang boses niya ay naguguluhan. Tumingin si Cheska sa kanya, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa dambuhalang mansyon sa likuran ni Mateo. Tila may hinahanap ang kanyang mga mata. Tila may isang multo siyang nakikita na sila lang ang hindi. Ang boses ni Cheska ay mahina nang ito'y magsalita, ngunit sa katahimikan ng gabi, ang bawat pantig ay malinaw at matalas. Ang pangalan niya ay Marco. Isang sandali ng katahimikan. Ang pangalan ay lumutang sa hangin. Marco. Wala itong kahulugan para kay Ara. Tumingin siya kay Mateo. Ang mukha nito ay blanko pa rin, ngunit may bahid na ng pagkalito. At pagkatapos, idinugtong ni Cheska ang mga salitang babago sa lahat. "Marco Devilla." Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hindi si Mateo ang nag-react, kundi ang reyna sa tabi niya. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Doña Victoria. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mga pisngi hanggang sa ito'y naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang ekspresyon ng purong takot, isang takot na hindi pa nakikita ni Ara sa sinuman. Ang bibig nito ay bahagyang bumukas, na para bang gustong huminga, ngunit walang hangin na pumapasok. Napasapo ito sa kanyang dibdib. Ang kanyang perpektong postura ay biglang gumuho. Napakapit ito sa braso ni Mateo para hindi matumba. Ang reaksyon ay sobrang tindi, sobrang biglaan, na kahit si Ara ay natigilan. Hindi ito simpleng gulat. Ito ay sindak. Si Mateo, na kanina ay naguguluhan lang, ay napatingin sa kanyang ina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito.
Ang atensyon niya ay ganap ng naalis kina Ara at Cheska. Ang lahat ng galit at pagkainis sa mukha ni Mateo ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matalas na pag-iisip. Isang bagay ang mali. Isang napakalaking bagay. Dahan-dahan, ibinaling ni Mateo ang kanyang ulo at tinitigan ang ina. Ang boses niya, nang sa wakas ay magsalita ito, ay hindi na arogante. Ito ay mapanganib. Ma, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit puno ng bigat. Sino si Marco? Nabuhayan ng ulirat si Doña Victoria sa tanong ng anak. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong gulat at pagtanggi. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay na para bang pilit na iwinawaksi ang isang masamang panaginip. Isang kasinungalingan, sigaw niya, ang boses ay naging matinis at halos histerikal. Itinuro niya si Cheska gamit ang isang nanginginig na daliri. Hindi ko alam kung sino iyan. Palayasin ang babaeng iyan. Palayasin siya. Ngunit ang mga mata ni Mateo ay hindi lumipat. Hindi nito tiningnan si Cheska. Hindi nito tiningnan si Ara. Nakatitig lang ito ng diretso sa mga mata ng sariling ina. Ang kanyang tingin ay puno ng isang dahan-dahang nabubuong hinala at isang hindi matitinag na kahingian para sa katotohanan. Hindi pinansin ni Mateo ang mga utos ng gwardya na paalisin sina Ara at Cheska. Hindi niya pinansin ang naguguluhang tingi ng mga kasambahay na nagsisilabasan para alamin kung ano ang nangyayari. Ang buong mundo niya ay nag-focus sa isang tao lamang, ang kanyang ina. Hinawakan niya ito sa braso. Ang pagkakahawak niya ay hindi marahas, ngunit matatag. Ma, pumasok tayo sa loob. Hindi. Palayasin mo muna sila, giit ni Doña Victoria, ang boses ay nanginginig pa rin. Mamaya na yan, sabi ni Mateo, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig na hindi ito tatanggap ng pagtanggi. Mag-uusap tayo. Ngayon din ni. Hinila niya ang kanyang ina papasok sa mansyon, palayo sa mga matang mapanuri. Dinala niya ito hindi sa sala, kundi sa lugar kung saan lahat ng mahahalagang desisyon ng pamilya ay ginagawa. Sa silid-aklatan. Nang makapasok sila, binitiwan niya ito at isinara ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Ang tunog ng pagsara nito ay parang isang hatol. Humarap si Mateo sa kanyang ina. Nawala na ang imahe ng isang anak na sumusunod. Ang nakatayo sa harapan ni Doña Victoria ngayon ay ang sihi ng De Villa Group, isang lalaking sanay kumuha ng mga sagot sa ayaw at sa gusto ng kausap niya. Ulitin ko, ma, sabi niya, ang boses ay mababa at mapanganib. Sino? Si Marco. Umiling-iling si Doña Victoria, napahawak ito sa isang silya para suportahan ang sarili. Wala kang kapatid na ganun ang pangalan. Gawa-gawa lang ng babaeng iyon. Huwag mo akong gawing tanga. Ang boses ni Mateo ay biglang tumaas, isang dagundong na nagpatigil sa pagtanggi ng kanyang ina. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita ko ang reaksyon mo. Hindi iyon reaksyon ng isang taong nakarinig ng kasinungalingan. Iyon ay reaksyon ng isang taong nahuli. Hinawakan niya ang mesa, ang kanyang mga daliri ay namuti sa diin. Sa buong buhay ko, sinunod ko lahat ng gusto mo. Naging matigas ako. Naging malupit. Naging perpektong tagapagmana na gusto mo. Ang kapalit lang na hinihingi ko ay katotohanan. Ngayon, ibigay mo sa akin. Ang sigaw niya ay umalingaw sa silid na puno ng mga libro. Ang mga librong iyon, na saksi sa kasaysayan ng kanilang pamilya, ay saksi rin ngayon sa unti-unting pagguho nito. Sa wakas, bumigay si Doña Victoria. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi luha ng pag-arte, kundi tunay na luha ng sakit at pagsisisi. Napaupo siya sa silya, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad.